meron lang akong i-share sa inyo dahil para tayo ay makaiwas sa mga occult practitioners. Hindi dapat natin, delikado talaga ang pagyakap sa mga yam-yam, anting-anting, at mga occult powers. Totoo na merong kapangyarihan na ibigay yung ating kaaway, yung mga demonyo, para madisib tayo at ma-attach tayo sa mga bagay na ito. Alam nyo ba na may lumapit sa atin, isang madre, superior pa, ay hinaharas siya ng demonyo. Ano ba yung klaseng harassment? Hindi ordinaryong harassment. Grave oppression po yung harassment na kanyang naranasan. Ano po ba yung grave oppression? Partially possessed po. Isang superior ng isang congregation. At magtanong kayo, bakit po ba yun naharas? Partially possessed. Yung superior na madre. Kailan po ba? Ano po ba ang dahilan? Lagi silang, araw-araw silang nagsamba. Araw-araw sila nasa adoration chapel. Araw-araw din sila nag-receive ng communion. Ano ba po yung dahilan? Bakit na naranas yung superior na madre sa grave oppression? Ano po yung grave oppression? Partially possessed. Hindi fully possessed, but partially possessed. Nawala na siya sa kanyang, parang hindi na matino yung isipan niya. Matapos naobserbahan na hindi karaniwan, na experience na hindi karaniwan. Meron silang nakita ng mga pagalang espiritu, mga white lady, kahit ano, no? So nakakita na infested yung kumbento. Bakit na-infested yung kumbento? Posible may mga madre na bago na open yung third eye. So dahil doon, bakit ma-open yung third eye? Dahil yon sa dahil may lolo na albularyo yung isa sa mga madre. So makikita talaga kahit saan. Kahit sa loob pa ng simbahan, kahit saan. Nakakita talaga. Dahil open yung third eye nila. At dahil dito, natatakot na yung mga madre sa kongregasyon na ito. So lumapit sila, merong naka-advise sa kanila na merong isang albularyo na banggiitan. So ini-invite nila. At nung ini-invite nila, nag-ritual, nag-alay, nagpadugo ng baboy, nagkatay ng baboy para magpadugo, pati na kahit ano yung ritual na ginagamit ng albularyong ito sa pagpunta niya sa kumbento. At doon nagsimula mga kakapatid. So yung paglapit nila sa albularyo, doble. Hindi pa sana hinaharas yung superior nila. Pero matapos ang ritual mga kapatid na ginawa ng albularyo, nilibigan nila ng mga amulets sa mga albularyo sa four corners ng kumbento, at nag-alay pa sila, nagpadugo pa sila sa kanilang kumbento. So gastos na gastos dahil sa takot ng mga madring ito, dahil merong kasama nila na mayroong occult third eye. At ano ba yung maka-open sa occult third eye? Yung yung mga occult practitioners, ang paglapit sa mga occult practitioners. At dahil dito mga kapatid, parang wala na sa sarili yung madre at hindi na makausap ng matino yung ang itong madre na ito, superior. Ang nangyari mga kapatid, pumupunta sa office natin yung pamilya, dala nila yung madre na isang superior na madre. Ang nangyari mga kapatid, hindi mo makausap yung superior na ito. At tanungin natin, ano ba yung ginagawa ninyo, sister? Bakit wala rin finding sa doktor? So nung nilapit ko sa kanya yung sacramentals, kanyang katawan, yung cross, sumigaw yung madre dahil mainit daw. Imagine
isang madre na initan sa cross. At nag-react talaga yung madre. Dahil sa, nung una, hindi ko siya makausap dahil para siyang nag-translate. Hindi mo makausap talaga itong madring ito. Lagi lang siyang nakititig sa'yo. Kung kakausapin mo, titigan ka lang niya. Hindi siya makapag-express sa kanyang mga sentiment. Well, binibigyan ko ng prayer mga kapatid ang madring ito. At ang nangyari mga kapatid, grabe yung reaksyon. Grabe talaga yung reaksyon niya. At matapos ma-deliverance, dahil nawala siya sa kanyang sarili, hindi mo makausap ng matino. At ang nangyari mga kapatid, matapos sa deliverance, grabe yung, very talkative na. Sinalasay na niya yung mga pangyayari, buong pangyayari. Bakit, anong dahilan o anong mga ginawa nila, bakit grabe yung reaksyon niya sa prayer ng simbahan. At yun ang isa sa mga doorway niya, no? At dahil doon mga kapatid, ang nakita natin na doorway ang paglapit nila sa albularyo. At meron silang kasamahan na open yung psychic ability mga kapatid. So, grabe talaga, no? Hindi maganda na lalapit tayo sa mga faith healers, mga albularyo, kahit ano pa yung kapangyarihan o healing na kanyang dala. Be careful mga kapatid, dahil isa yung resgo po yan, delikado po yan. Base sa official teaching ng simbahan, at yung official teaching ng simbahan, sabi doon, all forms of divination are to be rejected. To be rejected talaga. It is a recourse to Satan or demons, sabi ng CCC 21:16. At nandyan yan sa official teaching ng simbahan. At yan po ay naranasan ko. Hindi lang yan official teaching ng simbahan. Directly, na-encounter ko na din yan. So, dahil doon, risk ko talaga paglapit sa mga faith healers, albularyo. At yung superior ng isang congregation ay spiritually harassed sa mga demonyo dahil sa psychic ability sa kasama nila ng madre. Dahil meron ding mga madre na open yung psychic ability and third eye. At dahil doon, nag-invite sila, lalong lumala yung kalagayan nila. Pati na yung superior nila ay hinaharas na. So, yan po. Pero ngayong sunod na araw, may siyam na mga madre, mga bagong pasok, mga aspirant na mga madre na nagbisita sa ating office ngayon. Ngailangan sila spiritually harassed din. Nung ni-interview ko partially sa kahapon, yung mga lulo at tatay nila, mga albularyo, mga gamot. So, grabe, no? Na-torture yung mga occult spirits nila dahil araw-araw silang nagsamba. So, sinasabi ko lang yung katotohanan para wala ng family members natin. Yung mga occultista, merong mga yamyan, mga anting-anting, isurrender nyo na yan. Hindi yan magdulot sa inyo ng kagandahan o mga biyaya ng Diyos. Kaguluhan sa pamilya at financial crisis, magulong-magulo. Totoo may kapangyarihan ka, pero magulong-magulo yung buhay mo. Kung lalapit tayo sa mga sakramento, matanggap natin yung biyaya niya, direct blessing, at yung grasya niya mga kapatid. So yan lang sa muna. God bless.